Sige po, nandito na pong lahat ang ah, mga nagnanais, yung mga nagnanais ho na sumamba at makinig ng aral ng Panginoon. Ah, Maganda nga rito, may break pa, Pero pag nanonood ng sine, ayaw talaga, walang break at takot na baka malampasan, ano? Baka malampasan bawal bawal din yung magingay, no? Baka magalit yung katabi dahil may makakaligtaan siya doon sa kanyang papanoorin. Pero hindi naman ho ito sine, kaya ano. Kaya lang pag titingnan ho natin mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, yung sine magbabayad pa tayo, ano? Yung pakikinig ng aral ay desisyon, ano ho? At sa araw-araw ho ng buhay na meron ho tayo na kaloob ng Diyos, ay ano ho yung isang bagay na maaari na hindi nawawala ho sa bawat isa ho sa atin. Volunteer. Magbibigay ho ng premyo si Kuya Russell. Ano ho yun? Anyone? Ikaw na lang kaya, Kuya Russell? Pananalangin. Okay. Thank you, Kuya. So, ikaw, Ate Sara, meron? Ito po, salamat. Thank you po sa inyong mga sagot. Ang isa ho na bagay na hindi nawawala sa bawat araw ng buhay ng isang tao, maging Kristiyano man siya o hindi, ay yung kanya hong kapilian, yung kanyang pagdidesisyon. Hindi pwedeng mawala. Dahil kung hindi ho kayo nagdesisyon o pumili sa araw na ito na sumamba, iba ho yung naging desisyon nyo. Iba ho yung naging kapilian nyo, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. And yun ho ang bagay na hindi ho inalis ng Panginoon sa mula ho nung likhain niya yung tao. Pwede naman sana siguro, pwede naman na gawin ng Panginoon na hindi magkasala yung tao na sunod-sunuran sa kanya. Pwede siguro, Pwede dahil Diyos ho siya. No? He knows everything. Siya yung nakakaalam ng iniisip nyo ngayon, ng mga plano, ng mga naisin natin, at iba-iba pa hong mga bagay na gusto ho nating marating. So, yun ho ang yun ho yung isa sa bagay na hindi inalis ng Panginoon. From the beginning, From the beginning nung kanyang likhain, ay nandoon na ho yung free will na magdidesisyon yung tao na kanyang nilikha. Bagamat ang nais ho ng Diyos ay sumunod sa kanya. No? Kaya lang, may pagkakataon ho ng buhay na hindi ho tayo sumusunod. Hindi ho, lahat ho tayo, pero hindi ho ako exempted. No? Pag sinabi ko kung kayo lang, sumalangit nawa ako. No? Nagkakamali ho tayo. May mga desisyon ho tayo na kung minsan ay labag talaga doon sa kalooban ng Diyos. At salamat ho doon sa masaganang habag ng Diyos na atin hong nararanasan sa araw-araw ng buhay. At hindi ho ito, wala ho akong tanong na makikita kayo dyan sa atin hong PowerPoint. At ito ho ay talakayan, Talakayan ho yung ating pag-aaral. So kung may mga tanong ho kayo, ay meron ho tayong talastasan. So i-reserve nyo ho yung tanong doon sa talastasan kasi baka mahaba yung tanong nyo o kaya yung sagot. So maubos ho yung oras. So bagamat doon ho pupunta yung pag-aaral natin, talakayan ho yung tatakbuhin ng pag-aaral natin. At ito ho yung pamagat ng ating pag-aaral. Ayun. Ano yan? Sabi? Kapilian at kaligtasan. So yun ho yung kanina na lahat tayo ay may karapatang pumili, May karapatang kayong pumili ng inyong liligawan,
Wag lang unbeliever. May kapilian kayo na sundin yung misis nyo, o kaya yung boss nyo. Ha? At that is a decision. No? Decision ho yun na dapat ay nangyayari. Sabi ko nga ho, every day and halos every seconds of our life na nandito pa ho tayo ay kasama ho yun, yung kapilian na yun at yun hong yung pagdidesisyon. At yun hong kapilian ay malaya na naisasagawa ng isang tao. Hindi ho siya pwedeng unang-una ho ay hindi ho siya inumpluwensyahan unang-una ng Diyos yung tao. They have their own decisions na ginagawa at gagawin niya sa kanyang buhay. Sabi po riyan sa Genesis 1:27 to 28, pakibasa anak na. Verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin niyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Thank you po, ate. Ano daw ho yung nilalang? Nilalang ng Diyos ang? Ayun, nilalang ng Diyos ang isang lalaki at isang babae. Ibig sabihin, wala nang iba. No? Hindi na, kaya dadalwa lang yung kasarian from the beginning na nilalang ng Diyos ay dadalwa lang ho. Walang other na pwede pa. Babae at isang lalaki at isang babae. So, kaya kung titingnan nyo yung mundo na nandito tayo ngayon at pinipilit ng iba na baguhin yung kung paano na nilalang ng Diyos ay sa kaisipan ng tao na kanyang pagsisikap ay talagang palpak. No, titingnan natin na halos marami na hong mga bansa at tayo na lang ata yung hindi pa yung nagiging batas yung divorce At marami na rin ho pero bagamat ganon ay makikita ninyo ho yung pagpupumilit ng tao na sinasabi na sila raw ay hindi ho tayo against doon, mga minamahal kong kapatid. Kaya lang ang sinabi ho ay mula ng nilalang ng Panginoong Yahweh ay yung isang lalaki at isang babae. At inalilang daw ho yun, ayon saan? Ayon daw po sa kanyang larawan. So madali lang madistinguish. No? Hindi mahirap. Isang babae lang at isang lalaki. So para doon sa tao na malaman niya kung ano yung sino siya at paano siya, ay dadalwa lang. Hindi na maraming pagpipilian. Ang tanong, bakit may nagkamali pa ng pagpili? May kapilian eh. May kapilian ho na marapat siyang desisyonan. At sabi po dyan, ano daw hong ginawa? Sila ay pinagpala. From the beginning, ang ginawa ng Diyos na sa kanyang nilikha ay pinagpala niya. Sinabi niya, ano daw ho? Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala. Imagine ang sinasabi ho natin lagi at maririnig natin sa pangangaral, yung biyaya ng Diyos na pamahalain niya yung tao doon sa lugar na kanyang nilikha. Yun nung mula ho ng likhain ng Panginoon yung Eden, kung makikita niyo ho roon, at madalas ho lagi at hindi lang minsan, halos sa lahat ng pag-aaral natin ay nababanggit. Nababanggit at bakit kaya nababanggit? Para hindi ho niya makalimutan. From the beginning, yun ho yung Eden na nilikha ng Diyos. Sino ho yung gustong tumira doon sa isang exclusive subdivision? O si Kuya Russell. Wala ho sa inyo kasi mapaparapol ho tayo ng sa Ayala Alabang. So,
isa hong, kung titingnan ho, at iwawangis natin sa kapanahunan, isa hong exclusive subdivision yung ginagawa ng Panginoon. Ano? Bagamat malayo, pero kung maihahambing, ano, ay kumpleto ho siya. Maganda, tahimik, ano? Hindi ka mangangamba na baka kung ano yung mangyari sa iyo sa magdamag dahil isa siyang tahimik na lugar, no? And besides, yun ho yung ginawa at kinrate ng Panginoon, isang Eden na kumpleto sa lahat ng bagay, no? Wala ka nang, yun yung sinasabi na wala ka nang hahanapin pa. Yung Eden na yon. Kaya lang hindi ho nakapangyari, ano? Hindi ho, iyon hong Eden na yon ay wala na sa ngayon. Baka ho sasabihin nyo na nandoon pa yung Eden na yan. Wala na ho yung Eden na yan. Bakit ho? Bakit ho nawala na yung Eden na yon? Dahil ho doon sa kanyang, sa pagsuway. Sa pagsuway ng tao na kanyang nilikha. Sabi po riyan, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Yan ho, yung kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. No, yung authority that given by God, nasa Kanya. No? Nasa Kanya yung authority na yon. Ibig sabihin, hindi kulang ba sa karunungan yung nilikha ng Panginoon? Kulang ba? Hindi. Kumpleto. Biro mong mapangalanan niya yung lahat na ngayon. Ay tayo siguro, hirap no? Kung gano'n, hindi. To be honest, baka pag tayong pagpapangalanin lahat, i-busy na lang muna na yung ganito, no? Pero lahat na pangalanan ho niya yan. Ibig sabihin, kumpleto rin siya ng karunungan. Nang likhain siya ng Panginoon. Hindi siya sasabihin natin na, ganito ako. Kumpleto. Ayan ho yung maling kapilian. Yun ho yung sinasabi natin. Minsan sa buhay natin, o kaya madalas, ay nakapagdidesisyon ho tayo o nakakapili ho tayo nung mali. Ano? Yung maling kapilian. Yan ho yung Eden na sa simula pa ay nilikha ng Diyos. At kasama ho doon sa Eden na namumuhay before, sabi ko nga, wala na ho yung Eden na yon ngayon. Na kasama ng Diyos, yung tao na kanyang nilikha, yung lahat ng bagay na kanyang nilikha ay kasama niya na nandoon. No? Lahat ho na yon na nandoon ay kasama ng Panginoon doon sa Eden. Bagamat ngayon ay wala na, pero kung titingnan ho natin at paglawak ng ating talakayan, ay wala na ho yung Eden na yon, pero gumagawa ho. Si Yahweh na ho uli ang gumagawa ng Eden na yon sa ngayon. Dahil yung utos ng Panginoon ay punuin yon. Punuin ng tao, palawakin, kaya lang nagkamali ho siya. Bumagsak po siya. Nagkaroon ho ng rebellion. Ibig sabihin, ano ho ba yung rebellion? Diba? Ang pag-rebellion ho, pagka sinabi nating rebellion, ayun yung paglaban. Halimbawa, ako ay isang militar. Paglaban ko doon sa gobyerno na aking sinumpaan, na aking puproteksyonan. Diba? So, pagka ang isang tao o isang military or isang military officer or isang police officer ay nagkaroon ho siya ng pagre-rebelde laban doon sa kanyang sinumpaang tungkulin o sa gobyerno na kanyang pagsisilbihan, ay isa po yung uri ng rebellion. At may karapatan ho yung parusa. Hindi lang simple na maaring makulong yung isang opisyal na lumabag o nagrebel doon. So sa simula pa lang ay nandoon na ho yung tao na kanyang nilikha na nakawangis ng Panginoon. Doon ho sa Eden, sabi po riyan, verse 2, sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon.
Sinabi ng Diyos na wag namin kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo ay magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Ayun. Magkakasama ho sila, no? At yung buhay na yon ay kasama ng Diyos, yung kanyang nilalang, yung tao. And then yung serpent, ano? Magkakasama ho. And then, kung minsan, yun ho yung paalala ng Diyos. Pero lumalagapak pa rin yung tao. Ang paalala ng Diyos ay ito yung sundin mo. Kaya lang, mas pinili niya yung sundin, yung kaaway, ano? Mas pinili niyang sundin at pagdesisyonan yung pagsunod doon sa mapapahamak siya, ano? Sabi ho riyan, sumagot ang babae, maaari namin kainin na anumang bunga sa halamanan. Pwede raw, sabi doon. At ano ho, alam niya, alam. Take note ho, alam ho niya, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Alam niya ho yun. Imposible na malin lang siya. Kaya lang, pag tiningnan ho natin at alam na ho natin yon, binabalik hulaang natin sa ating mga alaala na nagkamali, nagkaroon ho ng kapilian. So sa araw-araw ho ng buhay ay may pipiliin ho tayo. Pipiliin ba natin na pagkagising natin sa umaga ay papasalamatan natin ng Diyos doon sa hininga na meron ho tayo? No? Pasalamatan ba natin ng Diyos doon sa tagumpay o mga pagsubok man na nararanasan ho natin? Pasasalamatan ba natin siya? No? Alam ho ng babae, sabi diyan, alam ho naman ng babae na kung ano ho yung hindi niya dapat kainin. Sabi diyan, bagamat yan daw ho ay mansanas, pero hindi naman ho siguro literal na talagang mansanas yun o ano, dahil wala ho naman, naihambing lang siguro. Dahil yung mansanas talaga, pag nakita ho kayo ng puno, ay maganda hong tingnan yung bunga na hindi mo, pag ikinumpara niya ho sa bayabas. Di ba? Dahil sa amin ho, sa Batangas ay marami bayabas. Kaya wala hong mansanas. Saan ho may mansanas sa inyo? Wala? Wala. Sabi po rito, sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin. Yan na, kaya lang dinagdagan niya, hihipuin man. Biro mo, yung mas parang mas naging, yung pagsasabi niya at pagsagot, parang na mas maging sa isip niya na mas maganda pa dahil biro mo. Ang sabi, huwag kakainin, pero sinabi niya pa, nihihipuin. No? Talagang danger. Baka sumabog siya kung dahil huwag nihihipuin man. Sabi diyan, ang bunga nito, kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Sabi yan. Alam niya man niya pala na pag kinain niya ay mamamatay siya. No? Alam niya na mamamatay siya. Ngunit sinabi ng ahas yun, sinabi ng ahas. Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sino ho kaya yung pinakinggan ng ahas? Anong tatlong babae? No? Sino kaya yung pinakinggan? Pagka titingnan ho natin, sinabi diyan, sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos. Pero mo, ginawa pang bulaan ng Panginoon. Ha? Ginawa pang sinungaling yung Diyos. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So, ibig sabihin, hindi lang pala gusto niya na maging marunong. No? Ang gusto niya pa, ito ay literal na gusto niya. Ang gusto ng tao ay maging katulad ng Diyos. No? Dahil kung babalikan ho natin, mula sa simula, ay naging, nandun na ho yung karunungan. Sabi ko nga ho kanina, nandun na ho yung kumpleto
na karunungan ng tao dahil napangalanan niya yung lahat ng mga bagay na nandoon sa Eden. No? Kompleto. Kaya lang, pag tiningnan ho natin yung panliling lang, ay ng anong serpent, ay nandoon ho yung kanyang pagnanais na hindi lang ho maging parang Diyos, kundi ho ang intensyon ay maging katulad ng Diyos. Kaya minsan ho, ang akala ng tao ay maganda sa paningin niya. No? Ang akala ho natin ay maganda sa paningin natin. Baka ho sa paningin lang natin maganda, pero hindi naman maganda sa paningin ng Diyos. No? Doon sa mga intensyon natin, sa mga pinapangarap natin, sa mga ginugusto natin. No? Baka ho sa tingin natin ay maganda sa tingin ng natin mismo. Pero sa tingin ng Diyos ay hindi naman. Baka ho may mga bagay na gusto tayong abutin, pero may mga bagay ho naman tayong nakakaligtaan o naiiwan. Higit sa lahat ay unahin ng Diyos sa buhay natin. Maaaring maganda ho sa tingin ng tao. Maaaring maganda na maabutin niya yung mga bagay. Hindi ho mali yun. Wala ho may sabi na mali yung mga ganong bagay. Kaya lang, ano ho yung intensyon? No? Ano ho yung intensyon? Pag tiningnan ho natin sa kasalukuyan yung panahon, hindi na ho maganda, no? Hindi na ho nawawala yung gera sa iba-ibang mga bansa at kahit ho yung bansa natin ay nahaharap doon sa mga ganong suliranin, ano? Hindi man lang, wag sana na naipahintulot ng Panginoon na isa ho tayo doon sa napaka-delikado dahil wala hong hindi ho ito government issues, kundi masasabi ko lang Dahil ho, naiipit ho tayo dahil sa pagdidesisyon at mga kapilian din ho ng nasa gobyerno. So delikado. Yun ho yung mga bagay na kung titingnan natin, hindi ho sa pabuti itong mundo na to. No? Pipili ho tayo, yung kapilian ho natin na yun hong, ano ho ba yung gusto nating naabutin. Hindi ho, sabi ko nga, hindi ho masarap na abutin yung pangarap. Masarap ho yun. Napakasarap ho na abutin yung pangarap. Pero mas pinakamasarap na abutin yung pangarap na makapiling ang Diyos. No? Madalas ko hong nababanggit sa tuwi ho akong magbabahagi ng salita ng Panginoon. Ayun hong buhay natin dito ay swerte na yung maka 80 years old. Si Tatay Joe, sobra na. At yung lifespan ho na yun, na pinagpipilitan ng tao na kanyang abutin ay gusto niya na marating yung mga bagay na yun. Pero kulang pa rin. No? Kulang pa rin. Dahil yung tao, wala ho siyang gusto talaga na isatisfied. Pero yung Kristiyano na tunay, na nakadepende, sabi ho doon yung nakasandal sa pader, nakasandal kay Kristo. Kahit wala siya ng mga bagay na yan. No? Kahit wala siya ng mga bagay na nandoon siya sa rukrok na yon, sa tagumpay na yon. Masaya siya. No? Masaya ho siya. Bakit? Nakasandal ho siya kay Kristo. No? Nandoon ho yung kanyang pag-asa. Na kay Kristo lamang yung kanyang pag-asa. Iyon ho yung dapat na laging nagmo-motivate doon sa puso at isipan ng isang Kristiyano. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. So sa tingin niya raw, ay masarap nga yung bunga. Kaya naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kahanga-hanga naman yung maging marunong talaga. Pag magaling ka at nag-excel ka talaga ay marami yung hahanga sa'yo. Diba? Sa ngayon ho, sino yung hinahangaan natin na nasikat sa, hindi lang ho sa Pilipinas, kundi doon sa buong Olympics. Sino ho? Si Yulo. No? So, yun ho yung karunungan, yung kasikatan at karunungan ng pagtatagumpay. Dahil doon sa karunungan niya at pagsusumikap niya,
nandun ho yung tagumpay na naabot niya, sabi diyan. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya tumitas siya ng bunga at kumain ito. Pero alam niya na ho yung warning. Alam niya na ho yung sinabi na mamamatay siya. Kaya lang, sino ho ang pinakinggan niya? Sino? Yung ahas, ano? Ang bilis niyang nag-twist. Pero yun yung bilin ng Panginoon. Marami naman ang dami naman ano ba yun isa hong kumpletong lugar Nandun ho yung lahat ng bagay. Kaya lang, yun ho yung kinasadlakan. Nagkaroon ho ng pagpili, yung kapilian, yung maling kapilian na nagresulta ho ng Nagresulta ng pagkawalay ng tao sa Diyos. At minsan ho ay kaya marapat na mabantayan ho natin. Marapat na hindi lang tayo sumasamba, hindi marapat na hindi lamang tayo nakikinig ng aral sa araw ng linggo, sa Bible study, sa midweek service, sa iba-iba pa hong mga gawain para paangatin at paunlarin yung pananampalataya natin. Kundi mabantayan ho natin yung mga sarili, yung mga puso natin sa araw-araw dahil magdidesisyon ho tayo at pipili tayo kung ano yung gusto natin. Kaya lang, ang marapat na mapili ay yung kapilian na nais ng Diyos. Maganda naman born again ko na lang. Kaya lang ho, may risk May risk ho yun. Baka dumating yung panahon na mas masunod siya. No? So, huwag nyo na hong puntahan yung risk. Sabi ho yan ho yung rebellion. Yan yung unang pag-rebelde ng tao sa Diyos. Doon ho siya bumagsak. Yung bagamat ang babae ang una na nagkasala, pero yung lalaki ho ang kinakausap ng Diyos. Dahil sa simula pa lang, siya na yung kinakausap ng Diyos. Hindi ho sinabi na huwag hong sasamahin yung loob ng kababaihan na hindi ho kayo kinakausap ng Diyos. Hindi ho. Ang sinabi ho rito, kung sino yung dinidil ng Diyos, ay yung lalaki from the beginning. Dahil ho siya yung may macho. Hindi lang mo naman siya ho yung may authority na ibinigay sa kanya yung authority ng Lord. Diba? Huwag niyo hong gagamitin yun. Sabihin niyo lagi sa misis niyo kung may authority. May authority din ho sa inyo. Nasa inyo yung last word. Yes, ma'am. Yun yung lagi ho kayong may last word. Diba? Yes, ma'am. Para magising ho kayo. No? Ako laging may last word. Kaya lang last word, yes, ma'am. So, may natutunan ho kayo, kuya. Yun ho yung last word. Para wala nang argumento, laging ako ang last word. Yes, ma'am. So, yun ho yung pagbagsak ng tao. Yun ho yung pagbagsak nung kanyang, yung pagre-rebelde ng tao. So, saan ho yung pagkahawalay na yun ay hindi ho naman siya tunay na nawalay. Kaya lang, nagkaroon ho ng yung pagre-rebelde na yun ay nagkaroon ng pagkawalay ng tao sa Diyos. Pero hindi ho siya naman totally pinabayaan ng Panginoon. Kasi ho, yung plano ng Diyos talaga ay hindi ho naman pwedeng mabago. No? Bagamat binago nung mga sitwasyon, bagamat sinasabi ng iba na sa panahon na maaaring hindi tagumpay ang Diyos. No? Kasi masama yung mundo Pansamantala lang ho yun. No? Ang tandaan ho ninyo, pansamantala lang itong gulo na to, pansamantala lang itong kahirapan na to, pansamantala lang lahat yung bagay na to. Bakit? Yun hong ipine-prepare ng Lord na hindi ho yung langit, kasi yung langit, bababa huli yan. Mananahan ho uli ang Panginoon na hindi na tao. No? Nabigo ho yung tao Na sinabi niya, yung ide na to, palawakin mo. Kaya lang, hindi pa nagsisimula. Si Eva at si Adan pa lang, bumagsak na. No? So, ngayon ho, yung ginagawa ng Diyos, ay siya na ho yung gumagawa ng ide na yon na hindi nagagawin ng tao. At ang lahat ho na yon ay kung gaano ka-perpekto
kung gaano niya ginawa yung naunang Eden, ay ganon din kaperpekto niya ginagawa yung Eden na ipinangako niya ho sa bawat isa sa atin. Kaya lagi ho niyong sasabihin, lagi niyo hong mababanggit, pansamantala lang ho ito. Pansamantala yung mga bagay na maaaring maganda sa paningin natin. Pero yung mas maganda ay yung kahandaan niya, yung kapilian niya, napiliin niya ang sumunod kay Yahweh. No? Iyon ho yung pinakamaganda. Ha? Piliin ho natin, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Yun ho yung pagdesisyon na nating pilit. Bagamat mahirap, hindi ho madali. Kasi ho, pag tinanong nyo ako, may maraming mga balakid, may maraming mga pagkakataon ng buhay na gano'n, na kaya lang, mas pipiliin nyo ho. Pipiliin nyo ho yung gumising kayo ng maaga para hindi ho kayo malate. No? Pipiliin nyo ho na kahit pagod kayo ay kaya pa rin ang katawan nyo. Diba? Yun hong pagod ay sabi ho ng lola ko, hindi naman ho nabukol. Pag naipahinga mo ng kaunti ay nandun na uli. Ha? Kaya lang minsan may desisyon tayo na ay maya-maya na, may maaga pa naman no? May 5 minutes pa. Naku po ay nakatulog tuloy. No? So, yun lang ho, commercial lang ho. So yun ho, yung pagre-rebelde. At may kahatulan ho yun. May kahatulan ho siya na eternal death, yung kamatayan. Kaya kung hindi ho talaga tayo magsisikap, mga minamahal kong kapatid, yun yung mga mahal natin sa buhay na hindi ho natin pinagtitiyagaan. Alam niyo ho yung word na pinagtitiyagaan. Hindi ho pwedeng bahaginan ko yung mahal ko sa buhay na tama na. No ho? Kailangan ho na pagtitiyagaan. Kahit minsan masasaktan ho kayo, pero huwag niyo hong alalahanin yung sakit na yon. Kasi ho mas masakit yung panahon na hindi ho natin sila makasama doon sa buhay na yon. Kung makakarating ho tayo doon, no? Mas masakit ho yung kahit na ano ho yung kahit ano hong galit nila sa inyo, kahit gaanong punapan ninyo sa inyo, kahit ano hong marinig nila sa inyo. Marinig nyo sa kanila pala. Maging mabuti pa rin ho kayo sa kanila. Maging mabait pa rin ho kayo sa kanila. No? Kasi ho, darating ho yung judgment. Darating ho talaga yung panahon na yun. Hindi pwede. Wala hong nakasulat sa Biblia na hindi mangyayari. Kaya hindi ho dapat na yung pinaniniwalaan ng tao o ng Kristiyano, yung lang gusto niya. Naniniwala ho ba kayo na nilalang ng Diyos yung daigdig sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Sino hong naniniwala? Lahat ho kayo naniniwala? So dapat ho naniniwala tayo na may buhay na walang hanggan. Ha? Dapat ho nakakuha niyo, dapat talaga malalim. Malalim na malalim yung pagkatanim sa puso natin. Kaya kung po pwede, hindi tayo maging sagasa doon sa buhay. Kaya dapat hindi tayo na nagiging sagasa sa mga bagay-bagay lamang na ito lang. No? Dapat ho yung motivation na itong mga bagay na ito ay laging ang pangarap ko ay marating. Hindi ho yung sinabi natin, sabi ko nga kanina, hindi naman ho hinahadlangan yung mga gusto natin sa buhay. Pero mas piliin ho lagi natin na pagdesisyonan at piliin kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Sumagot ang babae, maaari namin kainin ng anumang bunga sa halamangan. Nabasa na po natin yun. So yun ho yung pagdidesisyon na alam niya naman na maaaring magbunga yon ng kamatayan, bagamat hindi literal na kamatayan, ay nagdesisyon ho siya. No? Nagdesisyon siya na suwayin at sundin yung sinasabi ng ahas. Ano? Kung ang sinasabi ho ng Biblia ay yun hong sinasabi nung iba. Halimbawa, may nagsasabi sa elder na isang elder o kung sino man na hindi yun. Sino ho yung susundin niyo? Yun hong sinasabi ng Diyos. Yun hong sinasabi ng Biblia. Magiging marunong, kaya yun yung gusto niya, maging marunong. Bagamat, sabi ko nga ho kanina,
Marunong na ho siya. Kaya lang, mas gusto niya. So, ang intention talaga ay maging kapantay siya ng Diyos. So, ito ho yung kung paano makakapanambalik ang Diyos. Tinuruan na niya na yung tao ay, ano daw hong gagawin? Magano hong gagawin para makabalik yung tao? Makausap niya yung Diyos? Yung maghahandog, ano? Yun hong maghahandog siya sa Diyos. Itinuro na ho yun. Bagamat si Eva at si Adan pa lang nung noon, wala pa ho yung mga anak niya, tinuro na ho kung paano yung tao ay muli na makakausap o makakalapit siya sa Diyos. Doon ho sa pamamagitan ng paghahandog. At ano ho yung hinihingi na handog? Ha? Wala kayong idea? Ayun, meron. So yun yung dugo o buhay na ihahandog na inilalarawan ho ng isang hayop sa panahon na yun. Yun yung sacrifice. Ano? Yun yung sacrifice. Ayan. Paisa-isa ho lumalabas yan. No? Sabi ho dyan, yung sacrifice na yon na nung tao ay upang makalapit siya sa Diyos. Pero sa una pa lang ay na yon yung unang anak pa lang ni Adan at ni Eva ay nagkaroon na kaagad ng hindi maganda, no? Bakit? Ano ba yung sinabi na ihandog, ano? Yung hayop na magbububo ng dugo. Kaya lang, ano ho yung inihandog ni Cain? Yung inani niya. Pero ang sinabi ho ng Diyos ay ang ihahandog ay yung may buhay o yung pinakamainam na hayop. Alam niya ho yun. Kaya lang, nagsariling ano ho yun? Nagsariling desisyon. Nagsariling desisyon ho siya. Pero yun ho sinabi na yun ang ihahandog. Sino ho? Ano ho ginawa niya? Sariling desisyon. Kaya kung minsan ho, mag-iingat po tayo na magdidesisyon tayo ng bigla-bigla. Ano? Lagi nyo hong hingin sa Panginoon yung wisdom. Lord, tama ho ba ito? Diba? Kasi ho, pwede namang mabait. Sa palagay nyo ho, mabait ho si Cain? Palagay nyo ho? Ha? Ikaw? Ano? Mabait? Mabait naman. Si Abel, mabait? So, pwede siguro na, no? 'Di ba, kung yung literal, pwede naman sabihin ni Cain kay Abel na, barter tayo. Bigyan mo ako ng isang tulinadang talong. Bibigyan kita ng isang tulinadang talong. Isang tulinada, ang dami nun. No? Tapos, bigyan mo ako ng isa sa pinakamainam mo na alaga na ihahandog. Pwede. Dahil mabait si Abel eh. Sumusunod. Merong bang sumusunod sa Diyos na hindi pwedeng gawin? Na ibigay yun? Pwede ho. Pag kumikilala tayo sa Diyos, di ba kaya nating magbigay? Baka nga, kung in-approach niya si Abel, baka sabihin niya, ito na kuya, sa'yo na to. Ihandog mo. Kaya lang, ano yung ginawa? Nagsariling desisyon. Nagsariling kaisipan. Okay na to. Pwede na to sa akin. Kaya lang, inhuba ang gusto ng Diyos. Inhuba yung gusto ng Diyos? Hindi. Ang gusto ko, kaya hindi ho pwede sa Panginoon yung gusto, yung pwede na. Kaya, ay pwede na to. No? Halimbawa ho, ako nagte-temple, sa temple lang, para wala akong masagasaan. Hindi pwede yung basta ko na lang ilalagay yung upuan. Pwede na to. Pwede na to. Hindi ho. Hindi ho pwedeng ganun lang. Yung pwede na gusto natin. Dapat ho, yung pipiliin natin ay yung hinihingi ng Diyos. Hindi ho pwede na decision mo lang. Ay pwede na to, sakto na to kasi may bibilhin pa ako eh. May paglalaanan pa ako. Pero hindi naman sa'yo. Diba? Inaring banal at ng Diyos na kanya. Diyos sinabi doon na sa'yo, na ibigay mo sa akin. Diba? Ang sinabi ho ay sa kanya. Kaya pagka ho nagdesisyon, sabi, ay pwede na to. Hindi ho pwede na. Dapat ho
yung pinakamainam na hinihingi ng Panginoon. Yung pinakamainam, yung para sa Kanya. No? Patuloy ho tayo. So, yan ho yung ano. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng anyani niya sa bukid. Ito ho yun. Kinuha naman ni Abel ang isa sa panganin ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Take note to, yun ho yung inihingi niya. Si Yahweh ay, anong nangyari? Nasihan. Nasihan. Nasihan siya kay Abel at sa kanyang handog. Kaya kung maghahandog ho tayo sa Diyos, hindi ho pwede na. Hindi ho pwede na. Ang pwede ho ay yung masisihan si Yahweh. Baka tayo, nasisihan ho lang tayo sa isip natin. Ano? Baka ho yun ang ating nararamdaman. Masaya na ako rito. Patuloy ho na dumami yung tao, at nandun na ho sa panahon ni Noah. At sa panahon ho na to ay marami na yung tao. Kaya lang, sa panahon na yan ay ano raw ho ang tao? Mababait? Masasama na, Napakasasama na nung tao nung panahon ni Noah. Kaya, ang sabi ho ni Yahweh ay kanyang lilipulin na. Rebellion pa rin ho ang nangyari sa panahon na to. Ayaw sumunod yung tao. Sino ho yung natagpuan lang na matuwid? Si Noah. Bagamat nadamay, sinabi ho ba matuwid yung kanyang pamilya? Wala ho. Kasi ho, kung sa lugar ay contaminated na. Contaminated na ho yung lugar. Ngayon, kaya kahit ho anong tingnan natin at pagsisikap niya, ay imagine ho, hindi naman ho ginawa ni Noah yung ark, yung na yun, ng isang araw o 2 araw. Ay ang dami hong kumukutya sa kanya. Bakit mo ginagawa yan? Diba? Pero sinasabi niya ho yun na yung tao ay nagpapakasama. Pero may nakinig ba? Sa tingin ho ninyo, may nakinig? Wala. Wala ho nakinig. Dahil pwede hong mabago yung desisyon ng Lord kung siguro may nagpakabuti. Kaya lang wala Sa haba ho na yun. Kaya ho, doon sa haba ng buhay Kristiyano, at sa haba ho ng araw ng ibinigay sa atin ng Panginoon, ay marapat ho na liimiin natin. Baka nasasayang ho. Baka nasasayang yung mga ginagawa natin. Ang isa hong, yung born again ay lagi ho natin tinatandaan na hindi ho ito reliyon. Tandaan nyo ho, hindi ho ito reliyon. Ito ay buhay espiritual. Na dapat kasama niyang lumalakad at kasabay niyang lumalakad yung banal na espiritu na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Na kanyang parakleto. Hindi ho reliyon. Kasi yung sasabihin nyo, pag reliyon ang pinag-usapan, baka mamaliho tayo. Baka ho dumating na kasi ang sinasabi ng iba ay yung marami ang mas tama. Baka ho maligaw tayo. Ay doon ho tayo kasi ito ang mas marami. Kaya baka sila yung tama. Hindi ho. Yun hong buhay ng isang Kristiyano ay hindi mo siya dapat, huwag mo siyang masyadong i-stress yung sarili mo na dapat ay Kristiyano. Dapat ho ang Panginoon yung magsasabi na kahit sabihin ng iba na hindi ka Kristiyano pero sasabihin ng Lord, anak kita. Yun ho. Pero ano ho yung magagawa ng tao? Ano ho yung kanyang gagawin? Yung magdidesisyon siya. Pipiliin niya yung mamuhay ng nais ng Diyos sa kanya. At yun ho yung, sabi ko nga, mahirap maaring magawa. Mahirap mapagdesisyonan. Pero may kapangyarihan ho yung tao dahil nasa kanya yung banal na espiritu na magpapaalaala sa kanya palagi na ang gustuhin natin ay mabuti at nakalulugod sa Diyos. Sabi po riyan, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Masama na, laganap na daw ho.
Puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Ibig sabihin na walang patalastas. No? Puro, ano yan, ano? Puro kasamaan na lamang. Yung pwede pala yun, no? Na puro kasamaan yung nandoon sa kanyang isip. Walang patlang. No? So, paano mababago? Paano siya makakapamuhay ng hindi ganon? Na laging kasamaan ang nasa isip. No? Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Hindi ho nagsisisi ang Diyos. Sinabi ho ng may nagsasabi na nagsisisi raw ho ang Panginoon. Hindi ho. Hindi ho yung wala ho sa hindi ho yun yung Panginoon. Ikinalungkot niya, iba ho yung nagsisisi sa lungkot. Tama ho ba? Iba ho yun. Iba ho yung nagsisisi sa yung mga ibinigay ng Lord na free will na yun. Yung ibinigay niya na yun na nalabag ng tao, doon ho siya nalulungkot. No? Nalulungkot ho siya sa kabila ng kanyang ibinigay na pumili ng tama ay napili ay yung mali. Doon ho siya nalungkot. Hindi ho siya nagsisisi na nilikha na yung daigdig. Hindi niya ho nagsisisi na nangyari yun. Dahil kung nagsisisi ho, hindi niya ho ginawa yung patuloy at patuloy na ginagawa niya na pagliligtasan ho. Kung bakit ho patuloy at patuloy? Kasi nandito ho pa ho tayo. Nandito pa ho tayo sa iglesia. No? Kung wala na. Pero actually, ito na ho yung huli. Wala na hong nasulat sa Biblia na after ho nito ay may gagawin pang pagliligtas yung tao, ang Panginoon. Wala na ho. Bagamat sa naunang mga panahon ay ipinahayag doon sa mga propeta, sa mga tagapangaral ng Diyos na ito yung darating, pero wala na ho. Ito na ho yung panahon natin. No? Kung dumating man ho ang Panginoon, ang nandito tayo at buhay tayo, at nananatili tayo doon sa pananampalataya na meron tayo at sumusunod tayo, posible ho na makasama tayo ng Panginoon. No? Pero wala na ho na sasabihin natin ay may susunod pa. May susunod pang gagawin pagliligtas ang Diyos. Wala na po. Naisaganap na ho yung pagliligtas. Kaya lang, habang nandito pa ho tayo, kasama ho tayo ng Diyos na nagsusumikap na maging kabahagi ng ginagawang pagliligtas ng Diyos. Ayaw ho ng Panginoon na mapahamak ang tao. Ang gusto niya ho ay maligtas ang lahat. Hindi ho ipinako sa krus at ibinigay niya yung kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para lamang sa bawat isa sa atin. No? Hindi ho. Kasama ho yung mahal natin sa buhay, yung nanay nyo, nanay ko, yung mga kapatid nyo, yung mga kaibigan nyo. Kasama ho yun doon sa pinagbuwisan ng buhay niya. Sabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Nalulungkot siya, pero hindi siya nagsisi. No? Yun ho yung... ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. So, meron pang naging kalugod-lugod si Noe. At dito ho kay Noe, nagsimula huli ang Panginoon. Ay puriya, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon, nagkaroon sila ng mga anak na babae, nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay, andaw ho, maganda, ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanilang asawa. So yan ho yung panahon na yung mga anak ng Diyos, hindi ho anak ng tao, ano? Yung atin hong napag-aaralan na yung mga ibang nilikhang makalangit o yung Elohim. Iba ho yung si Yahweh Elohim, wala hong katulad yon, no? Papaalala ko lang po, si Yahweh Elohim ay walang katulad, nag-iisa ho yun. Pero may nilikha pa ho ang Diyos na nilikhang makalangit. Dapat ho ay katulong niya. Yung katulong niya sa kanyang konseho ng pagsasaayos ng lahat-lahat ng mga ito. Kaya lang, ito hong mga ito ay, sabi dyan, nang makita ng mga anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos na yan, na ang mga babaeng anak ng tao ay maganda, magaganda ang mga ito'y pumili sa kanya, ng kanya-kanyang asawa. At doon ho nagkaroon ng
mga Nipilim. No? Nagkaroon ng, iba rin ho kasi, hindi ho ito ordinary. Hindi ito ordinaryong tao. Dahil anak ho siya ng mga anak ng Diyos doon sa tao. Sabihin, hindi ho yun natural. Kasi ang sinasabi ho ay magpakarami yung tao. Pero itong mga nag-aklas na to, nag-aklas ho ito. Bagamat hindi ho makikita rito, pero itong mga nilikha ng Diyos na ito ay nag-aklas din laban sa Kanya. Bakit? Hindi ho pinahihintulutan niya. No, kaya lang, yun ho yung naging kapilian. Even yung nilikha ng Diyos na makalangit ay may kalayaan na magdesisyon at pumili. Oh? Sinabi ni Yahweh, hindi ko papahintulot na mabuhay ng habang panahon ang mga tao sapagkat sila ay makalaman, hindi lalampas sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong yon may mga higante, yan po yon. Sa ibabaw ng lupa, sila ay naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag ng tao ng unang panahon. So sila ho ay malalaki. Kung makakuha nyo po yung kwen ng kay David at kay Goliath, yun ho yung mga lahi na yon. Yun ho yung naging resulta ng lahi na yon. Kaya ho, hindi ho talaga siya, kaya nung gunawin ho gunawin, kasama ho sila. Kasama ho sila doon nung gunawin ng Diyos, yung unang daigdig. Ho, yung panahon ni Noah. At ito naman po yung Tore ng Babel. Sa simula, iisa ang wika at ang magkakapareho ang salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. So from the beginning daw ho, ay iisa lang yung wika na ginagamit. Magkakaintindihan talaga. Magkakaintindihan talaga. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan ng Sinar at doon nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, hali kayo at magtayo-tayo ng isang lungsod na may toring aabot sa langit upang maging, daw sila? Maging tanyag tayo at nang huwag nang magkawatak-watak pa sa daigdig. Gusto ng tao talaga maging tanyag. Pero ano ho yung gusto ng Panginoon? Punuin. Punuin ho yung buong daigdig. Ano ho ito? Rebellion din to kasi hindi ho sinunod Nagsama-sama sila sa isang lugar. Pero yung nais ng Diyos ay kumalat kayo sa buong daigdig. Pero, ano yung desisyon nila? Magsama-sama dahil masaya. Masaya sila. Nagsama-sama. Kaya lang, ang sabi ho doon, ang gusto daw ho nila ay maging tanyag. Sabihin, hindi na ho yung pagiging rebelde, yung pagiging pag-aaklas nila laban sa Diyos, bagamat hindi sa kaanyon na katulad ng kay Adan o ng kay Eva at sa panahon ni Noah. Ganon din ho. Kasi yun ho yung bilin. Magpakarami kayo at punuin. Kaya lang, ang gusto ng tao talaga ay maging tanyag. Ayaw niyang sumunod sa Diyos. No? Ayaw niya. Ano ho yung bunga ng pagre-rebellion? Ano ho yung bunga at kasasapitan ng isang tao na ayaw kumilala? Meron ho siyang pupuntahan, yung eternal death. May kamatayan ho. Yun yung kamatayan na yun na halos walang humpay. Walang humpay daw ho na paghihirap. No? Yun nga maaari sabi nga ho natin, in 70 years na nandito tayo, dumanas ho tayo ng paghihirap, ng mga kabiguan, pero may saya. Maniwala ho kayo, mayroong saya. No? May mga panahon ng lungkot, may panahon ng saya. No? Pero, pag yung eternal, na buo, na doon ka pupunta, yun ang wala ng saya. Sabi, mula ho doon sa tawid ng Babel na pag-aaklas na yon ay nahiwalay humuli yung tao. Ano ho? Ipinamahala na lang ng Diyos, tinakwil na sila, ipinamahala na lang sila doon sa mga gusto nila na maging Diyos. Yung mga Elohim na yan. Yan ang gusto nyo at yan.
Iyan yung, diyan ko kayo, sila ang mamahala sa inyo. Bagamat, hindi ho, sabi ho natin, hindi ho nababago ang plano ng Diyos. Hindi ho siya humihinto doon sa Kanya at kailanman ay hindi ho mabibigo yung plano ng Panginoon. Abiron mula ho doon sa nagkahiwa-hiwalay na lahi na yon sa Tower of Babel na nagkahiwa-hiwalay ay yun ho yung doon ho nagsimula yung Gentiles, yung hintil na sinasabing hintil na tayo na nahiwalay sa Diyos. At doon mula ho roon sa lahi na yon ay pumili ho uli ang Panginoon. Saan ho nang galing? Doon din ho sa lahi na yon. At yung isang tao na si Abraham. At mula roon, doon ho siya magmumula kung paano niya isasakatuparan yung kanyang layon at naisin na pagliligtas. So, yun hong lahi ni Abraham at yun ho yung pinagmula ng Israel. Mula, nung simula, wala pang Israel. Wala pa hong Israel. Nagsimula ho yung lahi, yung Israel na magkaroon ng panahon ho na ni Abraham. Yun hong pinili niya. Bagamat natagalan din ho dahil ang sinabi ho ng Panginoon kay Abraham ay lisanin mo yung bayan, iwan mong iyong mga kamag-anak. Kaya lang, may isinama ho siya. Talagang nagdesisyon pa rin. Isasama ko ito. Ayaw kong iwanan. Kaya naantala pa rin yung nais ng nung plano ng Diyos. Kaya lang, huminto ho ba ang Diyos? Hindi. Hindi ho pwedeng siyang huminto. At hindi ho siya nagbabago ng kanyang plano, desisyon at layunin. At doon ho sa lahi ng Israel, ay dumating ho yung tagapagligtas. Doon ho dumating yung ating manunubos. At sino ho yan? Kilala nyo ho? Pakilaksan ho. Ayun, kilala pala natin lahat. So, yun ho yung Panginoong Jesus. Na wala na hong iba. Hindi na ho pwedeng madagdagan pa yung plano niyang gagawin at ginagawang pagliligtas. Sabi po riyan, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Dumating daw ho ang salita. Sino ho yung salita? Ang Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Juan, nakita niya yung Panginoon na siya raw yung kordero ng Diyos. Kaya manghang-mangha ho siya Kaya ho mangha-mangha siya na ito, yung magliligtas at magpapalis ng mga kasalanan. Ganun ho ba tayo namamangha sa araw-araw ng buhay? Namamangha ba tayo na sa kanyang biyaya at sa kanyang habag ay nakakalapit tayo sa kanya? Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Yun ho, pumunta siya doon sa kababayan niya. Doon ho sa Israel na yun. Pumunta siya, ipinangaral niya yung kaligtasan, kaya lang, hindi pa rin ho siya kinilala. Kaya kung minsan kahit wag ho kayong mapupustrate, wag ho kayong panghihinaan ng loob na kapag nagbabahagi kayo ay marami ang tumatanggi. Okay lang ho yun. Ang mahalaga ho ay yung pagsunod ng buong puso na ibinabahagi natin yung salita ng Diyos. Kasi marami talaga ang tumatanggi. Pero yung salita ho na naitanim o naibahagi ay maaaring magbunga. Hindi man ho natin masaksihan o makita, pero hindi ho pwedeng mawala ng bunga. Subalit ang lahat daw, sino po? Sabi diyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi lang ho yung lahi ni Abraham, hindi lang ho yung mula sa lahi ni Abraham na sila lamang ang kaya ho nung nangangaral ang Panginoon, sabi nila ay mga lahi kami ni Abraham. Diba? Anong sagot ng Panginoon? Lahi kayo ng mga ulupong. Kasi inhong sinasabi nila na nakautusan na pinagbabatayan nila ay nandyan na. Iyan na yun Ito na yung katuparan, pero bakit ayaw niyong maniwala? Kaya yun hong buhay natin na ito na ho yung buhay na meron ho tayo na marapat nating pagyamanin. Pagyamanin na ho natin kung pwede.
pagsikapan na ho nating pagyamanin yung buhay Kristiyano. Sabi ko ho, minsan nakakapagod. Pero pagka naramdaman ho yung pagod sa paglilingkod, isa lang ho ang sasabihin ko sa inyo at sana huwag niyo ho makalimutan. Pag naramdaman nyo, isipin nyo lang, Lord, nagsusimula pa lang ako maglingkod. Ganon ho yung motivation na pinipilit ko sa sarili ko. Nakaramdam mo. Pero Lord, wala pa akong nagawa. Wala pa talaga ako. Parang nagsisimula ka pa lang. Pag dumarating ho yung pagod na babiyahe ka, ganito, nagsisimula pa lang ako, Lord. Para huwag yung lumating sa buhay at sa isip nyo na marami na kayong nagawa. No? Huwag ho. Yun lang ho ang aking motivation na lagi hong naisip ko na wala naman talaga akong nagawa pa. No? Wala pa ho. At kung yun ho yung lagi kong pangahawakan, hindi ko ho mararamdaman yung pagod. Nasa araw-araw ng buhay, ay yun ho yung ano. Para hindi ho maging magmalaki tayo. Lord, wala pa ho akong nagagawa. Magsisimula pa lang ho ako. Sabi po, sapagkat ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi dito, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging panulukan na ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahangahangang pagmasdan. Sino yun? Yun ho yung Panginoong Hesus. Sabi riyan, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong, sino daw ho yung taong na yun? Masunurin. Kanino? Sa kalooban niya? Sa kalooban ng Diyos. No? Dapat ho yung Israel yung nandito. Kasi ho, sila naman yung unang nakatanggap ng mabuting balita. Sila naman yung unang pinuntahan ng Panginoon. Diba? Nakarating lang ang mabuting balita sa atin dahil doon sa mga apostol na sumunod kay unang-una ho doon kay Apostol Pablo. Nagsumika po siya. Ang bumagsak sa batong ito ay madudurog. At magkakadurog-durog, ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray. So yun hong kalooban ng Diyos na yon ay dapat sa kanila. Kaya lang, napunta ho. Sino daw ho? Yung mga nais na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayan ho, yung parang biglang sumambulat, ano? Yung Lord Jesus. So yun ho yung huli. Wala na hong pagliligtas, sabi ko nga ho kanina, from the beginning, wala na hong plano pa at gagawin pa na iba pa. Kundi itong huling panahon na nanbubuhay ho tayo sa ngayon, ito na ho yung huling panahon ng pagliligtas ng Diyos. Wala na hong excuses, wala na hong sinasabi na, Lord, paglilingkod ako pagka naisettle ko na yung lahat ng bagay. Ay paano ho kung hindi dumating yung ganun? Ay di hindi na ho tayo makapaglingkod. Ano? Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayong lahat ay, ano daw ho, yung pakikipag-isa, lahat daw tayo ay mga anak ng Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi lang ho naging anak tayo dahil sa lahi ni Abraham, kundi ang tunay na mga anak ng Diyos ay mula sa lahi na ni Abraham, nanampalataya, at sa mga, sinabi niya, yung isusugo kita doon sa mga anak ko na kikilala rin sa akin. Kaya si Kristo mismo ang isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Yun daw ho, yung bautismo na yun, na tayo ay mabautismuhan, yung parang si Kristo mismo. No? Kaya paano ho mabubuhay yung Kristiyano? Dapat punong-puno siya ng kababaang loob. Punong-puno siya ng pag-ibig. Dahil yun ho yung ginawa ng Panginoon. Nabuhay, ngunit hindi nagkasala, inialay yung buhay, nagbubo ng banal na dugo para sa bawat isa at sa mga mahal natin sa buhay. Ay buriyan, sapagkat gayon na lamang, yun ho yung laging laging alam ko na ito ay marami na memorize nyo. No? Kaya lang, hindi lang ho dapat ma-memorize. No? Hindi ho lang dapat nasa isip. No? Kasi pag nasa isip lang, baka madaling mawala. No? Hindi rin dapat nasa salita lang. Baka sabihin natin na matuwid naman ako. Dapat parang panatang makabayan sa isip, sa salita, at sa gawa.
Yun ho yung buhay ng isang Kristiyano. Sabi yan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang yung kanyang anak, hindi upang hatulan o parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. At yun ho yung ating talakayan sa umagang ito. Ang kapilian ay desisyon ng isang tao, ng isang Kristiyano, na partikular ho sa atin sa ngayon, na nandito, maging doon sa nasa Zoom meeting, dahil hindi ko ho naman pwedeng maipaabot sa iba. Na pipili ho tayo, at pumipili ho tayo ng desisyon sa araw-araw ng buhay na meron ho tayo. No? Pero alin ho yung pipiliin natin? Yung maling kapilian o yung kapilian na nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, lagi ho ang paalaala ng Diyos ay piliin natin siya na sumunod sa Kanya, ano man ho yung katayuan ng buhay, ano man ho yung nararanasan, ano man ho yung mga pagsubok na meron ho tayo. Piliin ho natin siya na sabi nga ko kanina, doon ho tayo sumandal sa Kanya. Dahil pag sa Kanya ho tayo nakasandal, nasa matibay ho tayong lugar at nasa matibay ho tayong pundasyon. Muli ho, magandang umaga ho sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.